Mga pakikipagtagpo at natuklasan sa mga diwata. Maraming ulat ang nagsasabing may mga tao na nakatagpo ng mga diwata. Ang problema sa mga kwento mula bago ang ika-20 siglo ay karamihan sa mga ito ay nakabatay sa impormasyong naipasa lamang at halos tiyak na hindi tumpak. Narito ang ilan sa mga pinakatanyag na pakikipagtagpo sa mga diwata. Thomas Rimar ng Erceldon. Kilala rin bilang True Thomas, si Rimar ay tila nakatagpo ng mga diwata noong ika-13 siglo. Ayon sa kwento, ang reyna ng Elfland ay umibig kay Thomas, at naranasan niya ang parehong mabuti at masamang bahagi ng monarka. Nakatira siya kasama ng reyna sa lupain ng mga diwata sa loob ng 7 taon at pinalaya lamang ng mag-alala ang reyna na kukunin ni Satanas si Thomas bilang bahagi ng kanyang 7 taong tributo. Pagbalik ni Thomas sa bahay, nagkaroon siya ng third eye, at hindi na siya makapagsinungaling. Robert Kirk. Si Kirk ay isang ministro ng Scottish noong ika-17 siglo na sumikat sa pagsulat ng The Secret Commonwealth of Elves, Fauns, and Fairies. Matapos matagpo ang patay si Kirk sa tabi ng Ferry New sa Aberfoyle noong 1692, kumbinsido ang mga lokal na ang tunay niyang katawan ay kinidnap ng mga diwata at ang bangkay na iniwan ay hindi sa ministro. Nagpakita si Kirk sa kanyang pinsan at sinabing siya ay isang bilanggo sa Fairyland. Sinabi sa pinsan na ihagis ang kanyang punyal sa malagos na anyo ng ministro habang binyagan ang anak ni Kirk dahil iyon lang ang tanging paraan upang palayain siya. Sa kasamaang palad, nabigo ang pinsan ni Kirk sa kanyang misyon, at ang ministro ay nanatiling bilanggo magpakailanman. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang upuan ni Kirk sa Aberfoyle. Reverend Dr. Edward Williams. Ikinuwento ni Williams ang kanyang karanasan sa mga diwata noong 7 taong gulang pa lamang siya noong 1757. Isa siya sa 4 na batang nakakita ng hanggang 8 magkasintahan na sumasayaw hindi 100 yarda ang layo. Mas maliit sila kaysa sa mga bata ngunit mukhang mga duwende, at sila ay nakasuot ng pulang damit. Ang Cottingley Fairies. Ito marahil ang pinakatanyag na pakikipagtagpo sa mga diwata dahil nagdulot ito ng sensasyon noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Sa pagitan ng taong 1917 at taong 1920, isang pares ng mga batang mag-aaral, Ellis Wright at Frances Griffiths, mula Yorkshire ang kumuha ng 5 litrato sa gubat malapit sa batis sa nayo ng Cottingley na malapit sa Bradford. Ang mga litrato ay naipublish kasama ng isang artikulo ni Sir Arthur Conan Doyle sa Strand Magazine noong 1920. Pinaniwalaan ng marami ang kanilang kwento hanggang sa mga ilang taon ang nakalipas ng aminin ng mga batang babae na pinik nila ang 4 sa 5 litrato. Kapansin-pansin, sinabi ng mga batang babae na nakita nga nila ang mga diwata sa Cottingley at sinusubukan lamang nilang ipakita kung ano ang kanilang nakita. Bukod pa rito, iginiit nilang isa sa mga litrato ay tunay. Maraming mga kwento tungkol sa mga pakikipagtagpo sa mga diwata mula sa nakaraang siglo lamang, at mas marami pa mula bago ang ika-20 siglo. Ang problema sa ebidensyang potigrepiko ay palaging may mga akusasyon ng pagdoktor. Tiyak na hindi nakakatulong ang insidente sa Cottingley. Mga kakaibang paghuhukay. Ang posibleng ebidensya ng mga diwata ay hindi limitado sa mga sightings. May ilang kakaibang natuklasan na nakabaon sa lupa. Ang mga kalansay ng napakaliit na tao ay natagpuan sa buong mundo ngunit kadalasang dinidismiss bilang ebidensya ng mga tribong pygmy. Gayunpaman, 2 mangangalakal ng ginto sa Wyoming ang nakatuklas ng mga labi ng isang mummified na maliit na tao na nakaupo sa isang ledge. Siya ay marahil nasa kanyang mga 60 noong siya'y namatay at mga 20 pulgada lamang ang taas. Kung isa sa alang-alang na si Chandra Bahodir Danji ng Nepal ang pinakamaliit na tao, na napatunayan, na may taas na 21.4 pulgada, mapapaisip ka, sino o ano ang nakita ng mga lalaking ito.
Gayun din, napakaliit na mga bungo ang natagpuan sa Montana's Beartooth Mountain. Isa pang mummy, na 11.625 pulgada lamang ang taas, ay natagpuan sa Central America noong 1920. Medyo mas mahirap ipaliwanag ang mga natuklasang ito bilang ebidensya ng mga tribong pygmy. Nais sana naming magbigay ng tiyak na sagot sa tanong, totoo ba ang mga diwata? Siyempre, sasabihin ng mga skeptiko na walang tiyak na ebidensya upang patunayan ang pagkakaroon ng mga diwata. Ang pangunahing problema sa pagpapakita ng gayong ebidensya ay kapag mayroon ang isang tao, siya ay agad na pinagtatawanan. Sa huli, tulad ng pagkakaroon ng mga multo at iba pang paranormal na aktibidad, halos imposible ang patunayan na totoo ang mga diwata. Gayunpaman, maaaring ipahayag na kasing hirap din patunayan na sila ay kathang-isip lamang. Sa lahat ng mambabasa, itinatanong namin, naniniwala ba kayo sa mga diwata? Nakaranas na ba kayo ng pakikipagtagpo? Kung oo, ikalulugod naming marinig ang inyong mga kwento.